Magpapalang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Nandito po tayo sa ating pong Zoom meeting. Ganon din po sa mga kapatid natin na nag-join po sa ating Facebook Live sa page ng Arca Ministry of Biblical Apostolate. It's a joy to be with you again online, hindi po on-site. But last week po, wala po kami ni Father Adoba that we know and na tayo pong lahat ay lagi po na nag-aabang po sa ating pong every Tuesday na pagtitipon sa panalangin, sa pagninilay, sa magiging nourished po with the Word of God. So welcome po muli sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magkaroon po ng ating pong new no na Biblical Spirituality Weekly na tayo po lahat hindi po lamang basta sabihin na isang pong pag-aaral po ng Biblia o isang po lang parang ah, repetition no ng ating pong mga alam kundi po bawat pong pagninilay, bawat pong sharing po na ating papakinggan ngayon ay isang pong nourishment talaga para sa atin. Pagkain talaga ang salita ng Diyos para sa atin. So ngayon, ang ating pong mga volunteers, ang ating pong parokya na generously na offer ang kanilang pong time at kanilang pong talento din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa panalangin ay walang iba kundi ang Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist po dyan po sa San Juan City. So tayo po ngayon ay magsisimula po sa ating pong opening, sa ating summary of the last week's reflection. Gusto ko mag-opening prayer lagi mga kapatid. So tayo po magsimula sa ating summary of the last reflection. At ang magpabahagi po sa ating ito ay si Sis Dolor Bien po. Sis Dolor, good evening po. Sis Dolor po, good evening. Good evening po, Ayan po. sister. Hello po, Ayun. good evening. Good evening po, everyone. Ito po. Last week po ay napag-usapan ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17, talata 5 hanggang 5-10. Napag po na ay saan siya ay papasok na sa kanyang ministeryo paskwal. Ito po yung kanyang pagdurusa, yung pagkapak niya sa pagkamatay at muling pagkabuhay, katulad ng nasabi na natin na napakaraming tao na gustong sumunod sa kanya. Ngunit hindi naman gustong sumunod pero hindi naman nagnanasang maging disipulo. Kung kaya't kung kaya't ang Panginoong Hesukristo ay inilatag ang mga kondisyon ng sa mga taong gustong maging disipulo ng ating Panginoon. Kung maalala din po, sabi niya na kung gustong sumunod sa akin, sinabi niya po ito na kung gusto ninyong sumunod sa akin, unang-una, ang anak ng tao ay walang mapaghihiligan ng kanyang ulo. Samantalang ang mga asong gubat ay may lungga, ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpapahingahan. Sinabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, hayaan mo na mapay, ilibing patay. At nung mga nakaraang linggo sa iba pang ebanghelyo ay napagnilayan din po
na ang Panginoong Hesukristo ay sinabi ang mga kondisyon sa pagiging disipulo. Yung sa Ebanghelyo, yung mga katagang kamuhian, ang ama, ang ina, ang asawa, ang mga anak, mga kapatid, kamuhian ang sarili. Sabihin, ilagay sa panguna. Ang ibig sabihin lamang nito ay ilagay sa pangunahan ang pag-ibig o dapat dapat ng Diyos higit o bang sa ating sariling buhay. Sinabi rin po na kung sino man ang natatanggol buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit kung sino ang nawalan ng buhay sa pagsunod sa Panginoon, ay yun naman ang makatatagpo nito noon. Kaya sinabing, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan mong ipagbili, bigay ang pinagbilhan sa mahihirap. Sinabi rin na hindi maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Parang hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, yung maglilingkod ka sa Diyos at the same time sa kayamanan. Pinagnilayan din po yung ebanghelyo natin nung nakaraang linggo, yung sa konteksto ng pagkakasala na sinasabi na tayo ay magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit o ng ibang tao. So mabuti pa kasi noong araw daw po kapag ilalagay mo yung kanyo ng bato tapos itatapon sa dagat, ay pag tinali ito sa liig ng tao at tinapon siya sa dagat, siguradong hindi na lilitaw. Ibig sabihin, ang mga tao may skandalo, ito yung kahinaan natin. Bakit magiging dahilan tayo ng pagkakasala ng iba? At kung nagkakasala sa iyo ang iyong kapatid, dapat daw po natin silang pagsabihan, at kung siya'y magkasala at magsisi, patawarin po natin. Kung 7 ulit siyang magkakasala sa iyo sa maghapon, 7 ulit mo rin siyang at 7 ulit siyang lumapit sa iyo at sabihin siya'y nagsisisi, patatawarin natin sila. Kaya parang sinabi dito ng Panginoon na tayo ay pinatawad ng Diyos. Yung mga kapatid natin na nagkakasala, kahit paulit-ulit sa atin, ay kailangan patawarin. Sa unang bahagi din ng Ebanghelyo sa nakaraan, sinabi ng apostol sa Panginoon, sinabi ng dagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ang ibig sabihin, kahit tayo rin ay parang talikdan ang kayamanan sa mundong ito, kaya ba nating kamuhian yung ating sariling buhay upang sumunod sa Diyos? Kaya ba nating iwanan ang lahat para sumunod sa Panginoon? Nananalangin din po ang mga apostol noon. Sinabi nilang, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. At ang pananampalataya ay ang tinatawag nating faith, na isang napakahalagang salita. Ang unang-una sa katuruan ng ating simbahan, ang magisterium, ang faith ay isang theological virtue, isang virtud theological. Ang ibig sabihin ng theological virtue, ito ay mga
uh, virtud na hindi kayang gawin ng tao sa sarili niya lamang lakas o kakayahan. Ibig sabihin, hindi natin kayang bigyan ng pananampalataya ang ating sarili. Mayroon daw pong tatlong theological virtues. Ito ay ang hope, faith, and love. Ang greatest of this is love. Pero itong pag-asa, pag-ibig at pananampalataya ay hindi kayang i-produce o gawin lamang ng tao. Hindi natin kayang gawin ito o pasibulin mula sa sarili nating lakas. Kaya nga ang mga ito ay regalo ng Panginoon. Ang regalo ay hinihingi sa Diyos. Kaya napakaganda ng sinabi ng apostol nung nakita na nila na napakalaki ng hamon ng pagsunod sa Panginoon, nakita nila na napakaliit ng kanilang pananampalataya. Kaya sinabi nila sa Panginoon noon na bigyan mo kami o dagdagan mo kami ng pananampalataya upang makasunod sa iyo. So, na-realize ng mga kapatid na mayroong pasisimulan, kahit maliit na pananampalataya, basta mabuti yon kesa sa walang pananampalataya. Itong maliit na pananampalataya ay ang Diyos ang nagbigay at siya rin ang nakakaalam kung paano ito palaguin. Kaya nga, ibig sabihin ng ebanghelyo na ito, na ngayon ay naghahanap tayo sa pagsunod sa Panginoon, ngunit nakikita rin natin ang katotohanan sa sarili nating lakas ay hindi natin kaya at tayo ay nagmamakaawa sa Panginoon. Tayo ay nananalangin sa Panginoon dahil grasya lamang niya na dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at ang Diyos ay hindi madamot. Sabi nga ni San Pablo, we cannot outdo the generosity of God. Di natin kayang lampasan ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Yung kaya sa Ebanghelyo sinabi na ako ang pananampalataya ay maging singlaki ng butil ng mustasa. Sa talinghaga ng Panginoong Hesukristo, sinabi niya na ang kaharian ng Diyos, paghari ng Diyos ay katulad ng maliit na butil ng mustasa. Kasi napakaliit ng mustard seed na halos hindi makita ito kapag nilagay sa palad. Pero pag binasa natin ang Ebanghelyo, sabi roon ng Panginoon, itong maliit na binhi na ito, kapag ito ay lumaki, para itong nagiging punong kahoy at ang mga sanga niya ay maaring pahingahan ng mga ibong naglalakbay. Ang ibig sabihin po nito, pinaliwanag ni Father Ado, na ang isang tao maliit na pananampalataya mabuti sapagkat may pagsisimulang ang Panginoon. So, ito ay palalaguin ng Panginoon hanggang Okay po, maraming salamat buhay. po, Sis Dolor. At thank you po sa inyong pong summary po of the last reflection, the last week's reflection. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong opening prayer. At ang maglilid po ng opening prayer is si Brother Joseph Marie Quinto po. Good evening po. Good evening po. Hello po. Alalahanin po natin na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, lahat po ng pasasalamat at papuri ay sa inyo po. Maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sana po sa oras na ito ay gabayan niyo po kami
upang mas mapabuti po namin ang pag-reflect sa inyong salita, sa mga katuruan ng iyong anak na ang aming Panginoong Hesukristo. Naway ipadala niyo po sa amin ang Espiritu Santo upang gabayan kami sa reflection na aming at sharing na aming gagawin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ang mahal na Birheng Maria. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Joseph. It's nice to see you again. And tayo po ay ngayon magpapatuloy at hilingin natin ang grasya ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating kapatid na magbabasa po ay si Sister Catherine Ligunas po. Sister Cat. Good evening po, Sis Cat. Good evening po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilee. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 tetulong. Tumigil sila sa malayo-layo at kumiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang nakita sila, ay sinabi niya, umayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, tumaling sila. Nang mapunawan ng isa sa kanila na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos? Hindi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at pumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ating pagnilayan sa isang sandali ng katahimikan ang ebanghelyo natin na pakinggan. Thank you po, Siska. Where there is fear, I can
And Thank you so much po. At tayo po ngayon ay magninilay po at ang ating pong unang share po ay si Sis Malu Evangelista. Good evening po, Sis Malu. Good evening po, Sister Laces, Father Ado, at sa inyong lahat, mga Bible Apostles. So ako po ay unang sharer para sa ating uh, uh, gospel for this coming Sunday. Meron po akong GC group chat ng aking naging estudyante nung last year for grade 12. Kamakailan lang, sinelebrate po ang Teacher's Day. Napansin ko po na yung inaasahan ko na magsabi ng thank you, Happy Teacher's Day, hindi po sila bumate. Pero hindi naman ako masama loob. Tapos meron mga ilan nila na maganda sa akin, bumati naman. Pero meron ibang hindi ko po inaasahan na bumate, mag-thank you at magsabi ng Happy Teacher's Day, ay silang mga bumate. So, ano pong pangyayari yun? Sa pangyayari yun, nagkaroon ako ng feelings of joy, feelings of being loved and still being remembered by my former students. And mas na-empower ako na gumawa ng mas marami pang mabubuting bagay sa ibang tao, lalo sa mga bata. So kung ito po ay aking naramdaman, what more kung ako mismo ang nagpapasalamat at nagiging grateful sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanyang ibinibigay niya sa akin at sa aking mga loved ones. Nakakaagulian ko na po na lagi akong nagpapasalamat, lalo na sa paggising na sa ako'y may panibagong oras, panibagong buhay, na inalaya niya ako sa pagtulog sa aking lahat ng mga gawain. So lahat po ng aking action, sa lahat ng aking gawain, lagi ko po siya napapasalamatan. Kahit sa mga simpleng bagay, sa pagluluto, sa pag-asikaso sa pamilya, sa paglalaba at iba pa po. So, sa aking pagpapasalamat, sa aking pagbibigay puri sa Diyos, alam ko na ang Diyos din ay nakakaramdam ng kasiyahan. Sabi nga, the Lord takes delight in His people. And being thankful is a part of my worship to Him. And then, sabi nga, may kanta tayo na, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord for He is the Holy One. Tapos, sa aking pagsasalamat sa Panginoon, mas marereflect ko na gaano ba talaga ako nagmamahal sa Diyos? Gaano ko ba siya ina-appreciate? Dahil sa mga lahat ng mga bagay na ibinibigay niya sa akin, lalo't lalo na hindi ako karapat-dapat na makatanggap ng kanyang mga pagpapalat biyaya. So, I was talaga bang ako'y tuwang-tuwa na ganun ang nangyari sa aking mga estudyante. Ako'y naalala nila. So, ganun din ang Panginoon. Kapag naaalala natin siya sa ating panalangin, sa pagpupurit, pagpasalamat sa Kanya, higit na ang Diyos ay natutuwa at nagagala at tumataba ang kanyang puso. Meron pa po akong pahabol, no? Sa aking katekesis sa mga bata, sinasabi ko sa kanila, di ba pag Monday to Saturday, marami tayong mga gawain, marami tayong mga blessings na tinatanggap, pero pag linggo, bumabalik ba tayo sa simbahan para magpasalamat sa Diyos? Ang nakakalungkot, karamihan po sa kanila ay hindi nakakapagpasalamat sa Diyos, hindi nakakapagsimba. Kaya sa akin naman, parte, paulit-ulit ko silang sinasabihan na kailangan po natin magpasalamat kasi yun ang nararapat para sa ating Panginoon na napakabuti at hindi siya
tumitigil sa pagbibigay ng blessings, pagpapala, at pagmamahal kahit hindi po natin siya napapasalamatan. Giving thanks to the Lord our God always opens the doors to greater blessings. And a consistent year-round thankfulness can lead to multiplied blessings and a deeper connection with God. For He is our God, our faithful God, our loving God, and a faithful God. Thank you po, God bless. Maraming salamat po, Sis Malu. At ngayon po yung second nating sharer po ay si Sister Lily Cabacam po. Good evening po, Sis Lily. Good evening po. Unang-una kay Father Ado, kay Sister Lisel, sorry. At ang lahat ng mga sa Facebook na nakikinig sa aming Biblical Spirituality. Good evening to all. Itong kwentong The Cleansing of the 10 Lepers, malinaw naman po sa kwento na ang 10 ketongin ay nagpagamot kay o nagpamingi ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya namang nagawa ng ating Panginoon, sila ay pinagaling. Sa 10 ketongin ito, ang isa doon ay isang Samaritano na pwede nating maituring na isang banyaga o salitang foreigner, no? Salitang foreigner. Ang siyam naman ay mga Israelita. Sa 10 napagaling ng kanilang sakit, iisa lang ang nalaman ni Jesus na bumalik at malakas na naglabas ng kanyang tinig ng pasasalamat. So, yung siyam, malamang na nakalimot na. Lalabas ako ng konti mula doon sa istorya, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay, matatandaan natin mula pa nung maliit kung nakaabot sa asignatura sa subject na GMRC. Ang pagkakatanda ko, ang pagsasabi ng salamat, maraming salamat, ay itinuturo sa atin mula pa nung tayo maliit pa. Ganun din, dadagdagan ko, hindi lang yung pasalamat, kundi ang magsabi ng sorry po. Yun. Lalo kung may nagawa talagang pagkakamali. Ngunit sa panahon ngayon, kung i-apply natin, totoo, no? Para na rin ang mga nakikita ko sa generation ngayon, para silang natutulad, para tayong natutulad ang karamihan, no? Doon sa siyam na hindi bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. So, ito ay isang napakalungkot na pangyayari. Napakalungkot na resulta na nagpapakita ng kawalang hindi marunong tumanaw sa dapat na tanawin niya na kanyang pinanggalingan. Ganun din yun eh. Parehas din po yun ng pagpapasalamat sa mga magulang na siyang nagliwalay dito sa mundo, na siyang pinagkautangan ng buhay. So, ganun din yung magsalita ka ng salitang dispensa, patawad po dahil may nagawa po tayong kamalian. So, sa ngayon na ang pagkakaalam ko rin na ang GMRC ay medyo nawala na ata sa list of subjects ng mga kabataan ngayon. Ano pa kaya ang mga susunod na maaaring mangyari sa ating lipunan? Ang hindi matutunan ang kagandahang asal. So, yan po yung application niya, no, itong kwentong ito. Ito naman isang Samaritano na siyang bumalik upang magpasalamat sa ating Panginoon. Masasabi natin siya ay napagaling physically sa kanyang sakit na ketong, hindi lang sa kagalingang pisikal, kundi ganun din ang kagalingang spiritual. Sapagkat doon pa lang sa kanyang pagpapasalamat sa Panginoon, ito ay naging equivalent ng kanyang conversion
parang pagbabalik loob sa ating Panginoon na siya nagbigay buhay, no, sa kanya. Ito rin ay isang pagluluwalhati sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya, lalong-lalo na ang pagpapagaling sa kanya. So napakahalaga po talaga ng pagbibigay galang sa pamamaraang pagbibigay ng pasasalamat. Nabanggit na rin ni Sister Malu, no, sa pang-araw-araw natin na buhay, bago pa man tayo magsimula sa lahat ng ating mga gawain sa umaga, kinakailangan na maalala natin at lagi natin talagang dapat alalahanin na tayo ay ginising ng Panginoon, binigyan niya pa tayo ng isang araw ng buhay. So doon pa lang talaga, maliban sa ating pagkain sa araw-araw, talagang tayo ay so blessed, no? Na wala tayong dapat na napakahalagang gawin kundi ang magpasalamat talaga sa Kanya. It's very reasonable na siya ay talagang bigyan ng pasalamat, to glorify Him, to not only by offering but to give back what should be given due to our God. Sa isa pa pong isi-share ko sa inyo ay yung tungkol din po sa aking mga anak na awa naman ng Diyos ay naging mabuti naman ang mga buhay nila. Ngunit ako minsan ay merong pangamba na sa kanila pong mga kasiyahan, sa kanila pong mga natatamong mga biyaya, ako ay nangangamba na baka sa katagalan, sobra silang magumon ba? So, lagi ko silang sinasama sa panlalangin na huwag nilang kakalimutan ng magbalik loob, magpasalamat, sapagkat lahat ng kanilang kasiyahan, hindi lang sa mga anak ko, no, pati na rin sa mga tao sa kabuuan, na ang lahat ng ating kasiyahan, lahat ng ating meron, whatever we have, we don't owe it to ourselves, but only to the grace of God. So, yan lang po ang aking punto na pwedeng i-share sa inyo. Sana po may natutunan po kayo. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Sister Lily. At tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pong exposition na ibigay po para sa atin ni Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father Adon. Good evening mga mahal na Bible Apostles, Bible Coordinator, sa mga kapatid natin na kasama natin na nagninilay ng salita ng Diyos tuwing Martes sa Facebook Live, no? At totoong napakasarap, no? At nakapagbibigay ng kapayapaan na tapusin natin ang araw sa pagninilay ng salita ng Diyos, no? Ngayon po ay lumalakad na yung ating kalendaryo liturhiko, no? At tayo ay papunta na sa susunod na linggo, no? Na tayo ay nasa 28 Sunday in Ordinary Time na. Ngayon, ang ibanghelyong ito ay mahalaga, no? Unang-una, dahil meron ditong mga taong may ketong, no? 10 taong may ketong. Kung mapapansin natin dito sa ibanghelyong ito, si Jesus ay naglalakbay sapagkat siya ay papunta na sa Jerusalem at dadaan siya mula sa Galilea sa Samaria. At doon sa boundary, sa labas ng isang nayon, sinalubong siya nitong mga may ketong. Maganda kung may panahon kayo, basahin ninyo ang background sa Bible din sa Old Testament kung paano tinitignan, no, ng pananampalatayang Hudyo ang ketong. No? Mababasa natin ito sa Leviticus chapter 13 at 14. Napakagandang tignan yung background. No? Pero bago pa iyan, kung babasahin natin ang mga ebanghelyo, ang mga sakit na pisikal noong panahong ni Jesucristo ay itinuturing na hindi lamang sakit na pisikal, kung hindi parusa sa kasalanan. Ibig sabihin, manifestasyon ng kasalanan ng tao ang mga karamdaman. Kaya nga kung mababasa natin na paulit-ulit, no, sa si Jesucristo, kung papagalingin niya ang isang tao, pinapatawad niya muna yung kasalanan bago niya sinabing bumangon ka. No, halimbawa yun sa paralitikong dinala sa kanya doon sa bahay ni Pedro. No, kaugnay palagi yung pagkakasakit ng katawan sa sakit sa kaluluwa. Pero higit sa lahat, ang ketong ay mas malalim yung kahulugan sapagkat ang ketong ay mas
mas nakaugnay sa kasalanan at hindi lang basta-basta kasalanan. Sa lumang tipan, ang ketong ay manifestasyon ng mga nakatagong kasalanan. Halimbawa, pagbabasahin natin sa Aklat ng Bilang o sa Book of Numbers sa chapter 12, si Miriam at si Aaron ay hinuhusgahan ng palihim si Moises. Bakit? Kasi si Moises ay kumuha ng isang asawa na banyaga o dayuhan, isang babaeng kusita. No, at itong lihim na pagtuligsa nila o lihim na panghuhusga ay Moises ay inilantad ng Diyos, binigyan niya ng ketong si Miriam. No? Ang ikalawa pang pagkakataon naman ay kay Haring Usiyas. Si Haring Usiyas ay hari sa Jerusalem at mababasa natin sa ikalawang aklat ng mga kronika sa chapter 26. Si Haring Usiyas ay lihim na pumunta sa loob ng templo at doon siya ay nag-insenso ng palihim. At hindi niya maaaring gawin iyon sapagkat gawain lamang iyon ng pari. At sa oras na yun mismo, si Usiyas ay nagkaroon din ng ketong. Meron pang isang tao, no, si Gehazi. Si Gehazi, siya naman ay ang alipin o lingkod ni Eliseo. Actually, yung si Eliseo at si Gehazi ay nasa first reading natin sa darating na linggo. Ito'y mababasa natin sa ikalawang aklat ng mga hari sa chapter 5. Ano bang nangyari ron? Si Naaman ay isang general na dayuhan at napagaling ni Eliseo nung inutusan niyang lumubog sa ilog Jordan ng 7 beses. At nung bumalik si Naaman kay Eliseo, binibigyan niya si Eliseo ng mga alay, ng mga kayamanan, ginto, pilak, at hindi tinanggap ni Eliseo. Ngayon, nung paalis na si Naaman, si Gehazi ay lihim na sumunod kay Naaman at siya na yung kumuha. Hiningi niya na yung inaalay ni Naaman. At lihim niyang ginawa yon, kaya pagbalik niya ron sa tolda ni Eliseo ay may ketong na rin siya. Kaya nga sa Biblia, ang ketong ay simbolo ng kasalanan at hindi lang basta kasalanan kung hindi lihim na kasalanan. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang taong may ketong ay itinuturing na isang buhay na patay. No? Parang yung sa panahon natin ngayon yung zombie. No? Kaya nga yung mga ketong, isang taong buhay pero patay ay itinuturing ng marumi. Napakarumi. Kasi hindi naman lahat ng sakit ay tinuturing ng mga Hudyong marumi, ngunit yung ketong para ka ng patay niyan, kaya sila ay inilalabas ng nayon. Ang mga patay ay hindi maaring ilibing sa loob ng nayon, palaging nasa labas. Yung mga ipinapako sa krus ay nasa labas ng nayon. Ganon din yung mga may ketong sapagkat tinuturing na silang patay. At totoo naman, ang mga may ketong ay buhay na at ay buhay pa at ay naaagnas na. Kaya makikita natin bilang background sa ebanghelyo natin, doon sa labas ng nayon, doon sila nagsasama-sama, 10 sila, at doon nila nakita ang ating Panginoong Jesucristo at doon sila sumigaw. Ngayon, kung babasahin natin yung aklat ng Leviticus sa chapter 13, ang sigaw ng mga may ketong ay marumi, marumi. Ang katotohanan, dapat may kampana pa nga sila para kapag may dumadaan ng mga tao ay hindi mapapalapit sa kanila. Marumi, marumi, sisigaw sila at ikakalembang yung kampana. Ngunit kaiba rito sa ebanghelyong ito, hindi nila sinigaw na marumi. Ngunit dahil nakilala nila na si Jesus ang dumarating at humingi sila ng pagkahabag. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Ngayon, kung atin titignan yung background natin itong ebanghelyong ito, ang ketong ay simbolo ng kasalanan na ibig sabihin ay maaring wasakin ang tao. O kaya nga, 'di ba, yung may ketong ay wasak-wasak na yung muka, no? Wala nang ilong, wala nang tenga, wala nang daliri, at ayun ang ginagawa ng kasalanan. Ang ketong ay hindi nagsisimulang nakakadiri agad at kasuklam-suklam agad yung itsura. Ang ketong ay nagsisimula sa maliliit na butlig, maliliit na butil. At kung sasabihin natin na ito ay simbolo ng kasalanan, ang mga kasalanan din ay nagsisimula sa maliliit. Bago ito lumaki, at katulad nung ketong, huli na ang lahat. Huli na ang lahat nung makita ng tao ang kanyang totoong kalagayan. Ganon din sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang simbolo ng ketong sa Biblia ay paalaala sa atin na habang maliit pa yung kasalanan,
ay humingi na ng awa sa Panginoon. Kasi ang kasalanan, di ba sinabi natin, ang kasalanan, ang dulot nito ay kamatayan. Katulad nung sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva sa aklat ng Henesis, huwag niyong kainin yung bunga ng puno, mamamatay kayo. Nung kinain nila, hindi naman talaga sila namatay physical, ngunit may namatay. At ganun ang kasalanan. Kaya nga, ang ketong ay simbolo ng kamatayang espiritual, ng pagkabulok na espiritual ng tao na naihahayag o manifestation sa katawan. Ngayon kung ang tanong natin, bakit ba nawawasak yung muka, yung ilong, yung tenga ng mga may ketong? Ang tawag nga rito sa medicine ay Hansen's disease. Nung pinag-aralan ito ng mga doktor, kaya pala ganun, nagsusugat-sugat yung katawan ng tao sapagkat nawawalan ng pakiramdam ang taong may ketong. Sa medisina, pinapatay pala ng sakit na leprosy o ng ketong yung mga sensory nerves o yung mga periphery nerves. Kaya nga wala nang pakiramdam yung mga dulo ng daliri, yung tenga, yung ilong, yung mga balat ng may ketong. Kaya nga mabangga-bangga man siya, masugatan man siya, hindi niya na alam na nasusugatan siya o napuputol na yung kanyang bahagi ng kanyang katawan. At nakikita natin, sinasabi ko nga kanina, kung ang ketong ay simbolo ng kasalanan, ganun din pala ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Na sa paulit-ulit ng paggawa ng kasalanan ay wala na tayong nararamdaman. Maaari na tayong maging manhid. At katulad nung may ketong, maaari tayong wasakin ito na hindi natin alam. Meron nga akong kilala, no, ang nagsimula lang yung kanyang kasalanan sa pakikipag-usap sa kanyang sekretarya. Wala namang masamang intensyon, walang mali siya, ngunit dahil nagsimula ng magbiro-biruan at nahulog na yung loob sa isa't isa, sabi niya, wala namang masama, no? Lalabas lang naman kami, inom kami ng kape. Doon nagsimula sa maliliit na bagay na yon at huli na ang lahat nung makita niyang wasak na ang kanyang pamilya. At ganoon din yung may ketong. Kaya nga ito yung kalagayan ng 10 may ketong na ito. Nakita na nila yung totoo nilang kalagayan na sila ay kahabag-habag. At doon sa kanilang sitwasyon ay dumaan ng Panginoon o dumating ang Panginoon. At ito yung magandang larawan, mga kapatid, no? Nasa sitwasyon ng pagkawasak, sa sitwasyon ng spiritual na kamatayan natin, kung tayo ay nandun sa labas ng nayon, ibig sabihin ng taong nasa labas ng layon ay cast out, no? Rejected, hindi na tinatanggap. Minsan may mga ganong sitwasyon tayo, may mga ganong sitwasyon ng tao, ngunit sa ganong sitwasyon ay dumarating ang Panginoon. Isang napakagandang larawan ng pagdating ng pag-asa. At sa harapan ng pag-asa, sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, napakaganda nitong sigaw ng mga may ketong. At maaari itong gawin nating panalangin. Actually, sa Eastern Church o yung mga Greek Orthodox, ito ay panalangin nila. Yung Jesus, have mercy. Jesus, have mercy on us. Paulit-ulit ito. Yung iba nga sinasabi pa, Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner. At ito ang sigaw netong mga may ketong, kahabagan mo kami. Ngayon makikita natin dito wala namang ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sila hinawakan, di ba? Yung mga ibang pinapagaling ng Panginoon, hinahawakan niya, kaya gumagawa siya ng putik mula sa kanyang laway at lupa para padilatin yung bulag. Yung iba naman pinapatong niya yung kamay sa kanilang ulunan. Ngunit dito ay walang ginawa ang Panginoon, ngunit nagsalita lamang siya. Sabi niya, magpakita kayo sa mga saserdote. Ngayon, bakit kailangan magpakita sa mga saserdote ng mga may ketong? Sabi ko nga, kung babasahin natin yung Leviticus chapter 13 to 14, ang mga saserdote o ang mga pare, sila yung nagsasabi kung ang tao ay magaling na sa ketong o kung wala ng ketong. Hindi lang pala sila pare, para silang mga medicine people o mga doktor. No, sila yung magsasabi sa tao na pwede ka nang bumalik sa nayon, pwede ka nang bumalik sa bahay, pwede ka nang sumamba sa templo. No? At nung sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang salita ay may kapangyarihan. At ito naman talaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay palaging pangyayari. Ang salita ng Diyos ay hindi mga letrang pinagdikit-dikit lang kailangang basahin at kailangang sabihin. Hindi. Sa Biblia, ang salita ng Diyos ay creative. Diba? Sa Genesis, sa creation, sa paglikha, wala namang ginawa ang Diyos. Sinabi niya lang magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Mahati ang tubig sa ibabaw ng langit at sa ilalim ng langit at nahati ang tubig.
Maghiwalay ang lupa at ang tubig, naghiwalay. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Meron pa halimbawa sa John chapter 4, mababasa natin doon yung isang opisyal ay humingi ng tulong sa Panginoong Hesus. Sabi niya, may sakit ang aking anak, nanganganib na ang kanyang buhay. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, umuwi ka na. Magaling na siya. Salita lang, hindi na kailangan pumunta ni Hesukristo sa bahay, nagsalita lang siya. Ganito kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Palaging lumilikha at palaging lumilikhang muli. Kaya itong mga taong may ketong na ito, wasak na sila eh. Wala ng pag-asa, ngunit kaya pa pala silang likhain ng salita ng Diyos. At ito ay para sa atin ding lahat. No? Minsan para bang wala ng pag-asa ang sitwasyon, minsan tayo mismo sa mga sarili natin ay napanghihinaan na dahil parang hindi tayo lumalago, o kaya may mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay na tayo ay nawawasak. At katulad nitong mga may ketong nandun sa labas at naaawa sa sarili. Ang salita ng Diyos ay kaya tayong likhaing muli at kaya tayong pagpanibaguhin. Kaya nga, nung naglalakad na sila dahil sumunod sila sa salita ng Diyos, nakinig sila sa salita ng Diyos, sila ay gumaling. Kaya nga napakaganda na itong ginagawa natin, yung ating ministry. No, minsan hindi lang natin alam kung ano ang nangyayari, pero marami ng taong mga nagme-message no, na sa ganito natin ginagawa, tuwing Martes o kaya sa ating mga biblical formation, sinishare natin sa digital o sa internet, no, may mga taong nagsasabi na natutulungan sila. Ganito kakapangyarihan ng salita ng Diyos. No? Ngayon, ito na yung nangyari. Pupunta na itong 10 na ito sa pari. At alam natin yung pari ay nasa templo ng Jerusalem. At itong 10 ito ay papunta roon, ngunit yung isa ay Samaritano. Ngayon kung iisipin natin, yung Samaritano ay makakapasok ba sa templo ng Jerusalem? Sa paring Hudyo? Hindi. Sapagkat hindi maaaring pumasok sa Jerusalem ang mga Samaritano sapagkat sila ay tinuturing na marumi. O kaya nga para bang ang problema na itong Samaritano, kanino ako magpapakita? Sino magsasabing magaling na ako? Ngunit nung nakita niyang magaling na siya, ang nangyari ay bumalik siya sa Panginoong Hesukristo. At alam niyo mga kapatid, sa Bagong Tipan, halimbawa sa sulat sa mga Hebreyo, si Hesukristo ang itinuturing na punong pari, the high priest, according to the order of Melchizedek. Kaya nga hindi man siya nakapunta doon sa pari sa Jerusalem, nakapunta siya sa totoong punong pari sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At napakaganda nito, no? Hindi siya nakapunta roon sa paring Hudyo, ngunit nakapunta siya sa punong pari na namamagitan sa sangkatauhan sa kanyang ama. At makikita natin sa tagpong ito, si Hesukristo na mismo yung nagsabi sa kanya, umuwi ka na sapagkat pinagaling ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ngunit may comment ang ating Panginoong Hesukristo rito kasi nung bumalik itong Samaritanong ito at alam niyang magaling na siya, siya ay nagpuri at nagpasalamat. Dalawang bagay ito, pagpupuri at pagpapasalamat. Ngayon, may mga ibang komentary na nabasa ko, bakit daw hindi bumalik yung Siyam? Kasi sa isip nila ay karapat dapat sila sa kagalingan. They deserve to be cured. No? Kakaiba dito sa Samaritano, kaya siya nagpapasalamat dahil alam niya wala siyang karapatan gumaling. Wala siyang karapatan sa biyaya ni Jesus na isang Hudyo. Sapagkat siya ay Samaritano, isang dayuhan, kaaway ng mga Hudyo. Kung mayroon mang regalo sa kanya, ay talagang regalo, bigay, libre. Yung mga Siyam na ketong na may ketong na gumaling, alam nila na karapat dapat sila. At ito ay magkaibang attitude o ugali. Minsan ang relasyon ng tao sa Diyos, mahilig tayong mag-demand na para bang karapat dapat ako sa mga bagay na ito. At kapag naibigay nga sa atin, minsan talagang walang pasasalamat at pagpupuri. Sapagkat sabi natin, we deserve. I deserve dahil naglilingkod ako sa simbahan, dahil marami akong ginagawang mabuti. Ganito yung mga Hudyo eh. Na karapatan ko ito. Na pagkalooban ako ng Diyos ng mga regalo. Pero ang taong magpapasalamat, katulad ng Samaritanong ito, ay yung taong alam niyang
wala siyang karapatan na regaluhan ng Diyos. At napakaganda nito sa Biblia, maraming mga ganitong at katauhan, no? Mga taong nagpapasalamat. Halimbawa, yung mga publikano, noong sila ay kinausap, pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo, dinalaw sa bahay, punong-puno sila ng pasasalamat dahil alam nila na kung normal na tao o normal na Hudyo yung makakakita sa kanila, ay hindi sila pupuntahan, hindi sila kakausapin, hindi sila papatawarin at hindi sila mamahalin. Kaya nga makikita natin sa Ebanghelyong ito ang isang mensahe. Magkakaroon lamang ng pagpupuri sa ating mga puso at bibig, magkakaroon lamang ng pasasalamat sa ating mga kalooban kung mauunawaan natin na kung ano man ang tinanggap natin ay hindi tayo karapat-dapat, ngunit ibinigay pa rin ng Panginoon. Sa madaling salita, ginagawa niya tayong karapat-dapat. Ngayon, itong pagpupuri at pasasalamat, ito ay hinihintay ng Diyos sa isang Kristiyano. At itong pagpupuri at pasasalamat ay bunga ng pananampalataya. Di ba? Kaya sinabi rito sa Ebanghelyong ito, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang isang taong may totoong pananampalataya ay palaging nagpupuri. Sino ba yung taong nagpupuri? Ang taong nagpupuri ay yung taong hindi naaawa sa kanyang sarili. Yung taong hindi tinitignan ang mga negatibo sa buhay. Yung taong hindi nagkukulong sa kadiliman. Yung taong bumabangon kung siya'y bumabagsak. Ito yung taong nagpupuri. At ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Upang makapagpuri ang isang tao, kailangan niyang mabuti ang mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niyang makita na mabuti ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Halimbawa, pag binasa natin muli yung aklat ng Genesis, sabi roon, nung makita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, siya ay nagalak sapagkat ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. At ayun yung taong makakapagpuri. Makikita niya yung mabubuting bagay sa buhay. Kasi di ba may mga taong very skeptic o pessimist, yung palaging negatibo. Kung makakasama, kung alam ko may karanasan kayong nakasama niyo yung mga taong negatibo palagi ang nakikita, di ba? Kahit ikaw ay madidrain, ikaw ay mapapagod. Pero kapag nakasama mo yung isang taong nagpupuri palagi, kahit sa gitna ng problema ng mga suliranin ay nagpupuri, di ba parang magaan ang lahat? No, kaya nga, di ba, napakaganda, di ba, sa ating mga animation, meron tayong mga praise the Lord, praise and worship, no? Pag na yung mga charismatic brothers and sisters natin, di ba, ano sinasabi nila? Praise the Lord. At ito'y totoo. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay sumusunod kay Jesucristong muling nabuhay, kaya tayo ay nagpupuri. Ngayon, kasunod at bunga ng pagpupuri ay pasasalamat. At sinasabi ko nga, ang taong nagpapasalamat ay yung taong nakita niya na ang lahat ay regalo. Kasi yung taong tingin niya ay karapat-dapat siya sa ibibigay sa kanya, hindi siya magpapasalamat. Baka siya pa nga yung maghintay na siya ang pasalamatan. Pero yung taong nagpapasalamat dahil nakita niya na siya ay niregaluhan. At ito mga kapatid, yung napakagandang ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng mata na makita ang regalo niya araw-araw. Sabi nga nung mga nag-share kanina, di ba? Nila Sister Lily at nila Sister Malu, magising pa lang tayo sa umaga at makita natin na ang hininga o ang buhay natin ay hindi galing sa atin kung hindi regalo. Totoo, sa umaga pa lang magpapasalamat na tayo. At magkaiba yung taong nakikitang may regalo ang Diyos sa araw-araw doon sa tao na ang tinitignan ay negatibo sa araw-araw. Yung taong nakikita ang negatibo palagi, napakadilim ng muka. Tignan nga natin dito sa Zoom, sa Windows. Kaso lang nakapatay yung mga video. Tignan natin yung mga may muka na nagpapasalamat. Maliwanag ang muka niyan. Yung mga tao naman na negatibo palagi, napakadilim ng mga muka. No? At ito yung nangyari. No? Kaya nga sabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, umuwi ka na. At ito yung sinasabi ko, kasi kapag may ketong ka, ikaw ay outcast, ikaw ay hiwalay sa iyong pamilya, sa iyong bayan, at higit sa lahat hiwalay ka sa Diyos, sa templo, sa sinagoga. Ngayon sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, magaling ka na, umuwi ka na. Pumunta ka na uli sa iyong kapwa at pumunta ka na uli sa iyong Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa
at mahalin mo ang iyong Diyos. Ang ibig sabihin, pinanumbalik yung dating buhay ng taong ito. At ayun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Ngayon kung titignan natin ang kaibahan, ano bang nangyari doon sa Siyam na hindi bumalik at nagpasalamat? Maaring sila ay gumaling pisikal. Pero ang taong bumalik at nagpasalamat, ang Samaritanong ito, hindi lamang siya gumaling na pisikal. Higit sa lahat, gumaling siya spiritual. At ito yung pinag-uusapan natin kanina, simbolo ng ketong ay yung kasalanan na nasa loob na ipapakita sa labas. Ngunit ang pagpapagaling sa may ketong, ang ibig sabihin ay napatawad ang kanyang mga kasalanan, kaya ang kanyang pisikal na anyo ay gumaling din. Binuo siyang muli ng Diyos. Kaya ngayong gabi mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay palaging Diyos ng bagong simula. Palagi niya tayong lilikhain muli. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan na paulit-ulit tayong likhain. Paulit-ulit tayong buuin. No? Kaya salamat sa ating pagninilay ngayon. Siguro ngayon na sister, pwede na tayo magtaas ng mga panalangin. So yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo sa inyong Zoom, pakita ang inyong video, itaas ang inyong panalangin at bilang simbahan, tataas natin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Noon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa araw-araw na buhay na binigay niyo po sa amin, hayaan niyo po kaming laging maghintay po sa inyo ng grasya, umasa sa inyo ng grasya ng katatagan, ng pagiging sensitibo, upang hindi po namin makalimutang magpapuri sa inyo at magpasalamat sa mumunti o sa malalaking biyaya na aming tinatanggap. Ngunit humingi po kami ng tawad kung nagkakataon po minsan na kami po ay sobrang nalululong sa kaligayahan at nakakalimutan naming ibalik ang aming gratefulness sa inyo. Hinihingi po namin to sa ngalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Panginoon, dinggin mo ang Panginoon, aming dinggin mo panalangin. ang aming panalangin. Panginoon, patuloy niyo po kami gabayan sa aming mga gawain, lalo po sa biblical ministry, apostolate, Panginoon, sa aming mga parokya. Bigyan niyo po kami ng lakas at ng Espiritu Santo upang patuloy namin maihatid sa aming mga kapatid na nasa laylayan, mga salita ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming Panginoon, panalangin. dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinataas po namin lahat ng mga taong nangamomroblema ngayon, sa lahat ng mga taong may sakit, sa lahat ng mga taong tinamaan ng lindol, at mga tinamaan ng ibang sakuna katulad mga bagyo. Tulungan po sila, Panginoon, na sila ay makabangon. At kami rin, tulungan niyo po, Panginoon, na kami makapagbigay rin ng aming tulong ayon sa inyong ayon sa inyong kagustuhan. Panginoon, dingin niyo po ang panalangin. Panginoon, dinggin mo ang dinggin mo aming ang aming panalangin. panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na iwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement, Sister Tere. Yes po, Tere is ready with the announcements po. Ay, sorry. Hello po.
Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa ating Facebook Live at sa kasama po natin ngayon sa Zoom. Ayan, shinare ko po ang aking screen. Sana makita po ninyo. Magkita-kita po tayo ngayong darating na October 11, Sabado, simula 9 a.m. hanggang 12 noon po sa 3rd floor, Conference Hall ng Popeye sa 12 Catholic Center sa UN Avenue, Manila. So ito po ang ating monthly meeting information. Magdala lang po ng inyong Biblia, notebook at inyong ballpen or pencils po. So para po sa lahat, ito po ay free admission. So hindi po necessary na nasa Archdiocese of Manila kahit po sa ibang karatig na diocese. Kasi meron po sister umaabot po doon ng ating live streaming at father umaabot po doon ng ating mga posts. So baka meron pong nanonood dyan. Kung kayo po ay makakapunta ngayong darating na Sabado, i-message nyo lang po ang aming Facebook page para po ma-confirm po na mabilang po namin kayo para po sa ating pagsasaluhan sa tanghali po. Ayun. And yung topic po natin will be the 7 signs of John's Gospel. So, ayan, maganda po ang ating topic. So, sana po marami po tayong makapunta. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating The Power of the Word of God entry program sa iba't ibang mga parokya. So ito po ang ating mga listahan ng mga locations po and the schedules. So iba't ibang parokya, iba-iba rin po yung araw na meron silang entry program, pati na rin po yung oras. Yung iba po ay umaga, yung iba po ay gabi. So, kung pwede po, i-share ko na lang po. So, meron po tayo, tuloy-tuloy pa rin po sa St. John Bosco Parish. Ito po yung mga dates. So, sa kanila po is every Friday, 7 p.m. to 9 p.m. And, meron po tayong bago sa Our Lady of Fatima Parish sa Don Carlos Revilla Street sa Pasay City ngayong darating po na October 18 and 25. So, ito po ay, umaga naman po yung schedule nila hanggang tanghali, 8:30 a.m. to 12 noon. At sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist, ang ating host parish po ngayong gabi na ito, sa kanila po ay magsisimula ng November 8 and 15. So, 8 a.m. to 12 noon din po sila. At sa San Jose de Trozo Parish, sa Masangkay Street, Santa Cruz, Manila naman po, ang ngayong darating na October 26 naman po yung sa kanila. So, ito po ay every Sunday at 8:30 a.m. Ayan. And ito po, summary na lang po ng ating upcoming events, Major. So, hindi na po siya entry program para po sa lahat. Ito na po yung nauna po kanina na October 11 monthly formation. Sa November 29 naman po ang ating Advent Recollection. Sabado po ito, 9 a.m. to 12 noon. And as usual po, ito po ay libre for everyone. So, sana po ma-block nyo na po ang inyong mga schedules sa araw po na ito. At ayan, so nagkaroon po tayo ng adjustment po and update po sa ating Christmas celebration. So dati po, December 20 po yung una po nating na-release na date. Pero ngayon po, tayo po ay magse-celebrate na po. Pasko na po talaga, December 27. Ayan. Sa Green Sun Hotel, Chino Rosas, Makati City. So sa mga naka-attend po last year, ito po yung same na venue po natin. So malawak po ito. So sana po makasama rin po namin kayong lahat. At pasilip na po sa darating na January ang ating Bible Youth Camp 2026. Ito po ay gaganapin sa January 9 to 11 sa St. Michael's Retreat House, Antipolo City. So para po sa mga nagtatanong po ng age, kasi meron na pong advance na nagtatanong, ano po ba yung age? So pwede pong maka-join dahil meron na po kayong mga prospect ng mga kabataan. So ang age po, sister, okay na po ba i-share ko po yung age po? Sana po tama yung memory ko. 14 to 21 years old po. Ayan, so sana po ang inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang mga kabataan po na sumasama po sa atin. Sana po, masabihan niyo na po sila, maimbitahan niyo na po sila. At yung further details po na para po sa Bible Youth Camp na ito ay i-release na rin po namin sa mga darating po na araw. So, pwede niyo na po ito isend po sa kanila as an invitation po para sa ating event. Ayun lang po, sister and father. Sana po tama po ang aking mga announcement. Thank you po. Yes po, Tere. Wala naman ako idadagdag. Thank you. Father po. Idadagdag lang natin, sister, ay yung
yung ating annual commissioning dahil kahapon ka-chat ko si Cardinal. Nagme-message lang ako. So meron na po tayong date na ibinigay at pupunta po si Cardinal dahil every year po tayo ay sinesend ng simbahan sa pamagitan ni Cardinal o kung sino man yung representative niya. Pero sa 2026 po si Cardinal pa rin po ang pupunta sa January 17. Yes So doon po tayo sa San Carlos Seminary Auditorium, magkakaroon po tayo ng misa uli at tayo ay isi-send off ni Cardinal. No, masaya po siyang makita tayo. No? Kaya ito na po yung ating mga schedule. Ang mga gumagawa sa ubasan ng Diyos, totoo pagod ngunit maligaya. No? Busy tayo, pero mas mabuting maging busy no, sa kalooban ng Diyos. Okay? Sige, kung wala na po, sister, mga kapatid, tanggapin na po natin ang pagbabasbas. Sumain nyo ang Panginoon. At sumain nyo Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Salamat po, Father Ado. Salamat po. Thank you po, Ate Christy. Ang ganda ng mga pamats mo. Salamat po sa gumagawa ng pubmats po. Opo, thank you din kay Marco. Salamat po, Marco. Fatima. See you on Saturday. Thank you. Bye-bye po. See you sa Saturday. Not see you, pero everything is ready magdala na. kayo ng Bible kasi magkakaroon tayo ng pagninilay. No? Dapat lahat ay may Bible sana. No? Dala kayo ng Bible, pati ng tumbler kasi yung tubig natin is refill. Saka yung mga pangalan, sister, para mabilang na natin yung pagkain. Yes po, opo. Masarap yung pagkain, Father Ado. Okay, adobo sige. na may itlog. Yun ang masarap. Opo, okay, thank you. Yung walang kamatayan na to. Okay po, Mother. Bye-bye po. Bye po sa inyo lahat. Ingat po. Bye po. Good evening. Thank you. God bless you. Salamat po sa Shrine ng St. John Bosco. St. John Bosco. St. John the Baptist. Na naman may si John the Baptist sa akin. Maraming salamat po, Sis Dolores, Sis Lily, Sis Malu, Joseph, and Sis Kat. God bless you po. Thank you, sister. God bless po. Sister Maureen, nasa Australia. Sister Fanny, nasa US. Ingat po kayo dyan.